Can people with diabetes do intermittent fasting? Or skipping meals will make it worse? Dito kasi minsan nagkakagulo-gulo eh. Sabi nila miracle daw po ito, others says it's risky. Tignan natin ang topic of intermittent fasting with diabetic patients. Ready na kayo? Let's start! Good day again guys, this is Dr. Ivan Colal, your internist and your endocrinologist. If you're new to this channel, welcome guys, and if you've been here before, thank you again for visiting. Okay guys, nag-discuss na ako dati ng topic with regards to intermittent fasting and hormones. Try nyo munang panoorin. Ilagay ko lang yung link dito sa description sa baba or dito sa taas. But again, intermittent fasting, isa nga ito sa mga levers of nutrition natin, kasama ng dietary restriction, calorie restriction, and of course, ito, time restriction with regards to diet. Intermittent fasting per se is not technically a diet but a timing strategy. Usually nakita natin to 8, 12, or 16 hours fasting time or kung minsan 24 hours alternate or yung iba naman 2 days na magpa-fasting, 5 days na kakain on a weekly basis kumbaga. Medyo nakikurious ka siguro kasi ikaw ay diabetic, gusto mo mag-intermittent fasting. Mapapaganda ba nito yung blood sugars mo? So to answer the question, yes, pwede naman po, but it should be done with extreme caution and should be considered under the guidance of your doctor. Siyempre, preferably endocrinologist. Again, explain ko nga naman kung bakit. So, benefits of IF in diabetics. So, yun nga, insulin. Discuss ko na dati to sa isang video. But regards to diabetic, fasting improves insulin sensitivity. So, paano tong insulin sensitivity, doktor? Naisip ko may ginawa rin ata akong video with insulin resistance. Kapag nagpa-fasting ka kasi, mas magiging sensitive yung sarili mong katawan sa iyong insulin. In short, onting insulin lang, mas mapapaganda niya kaagad yung iyong blood sugars. And hopefully, mas makokontrol mo, mas mababawasan mo yung mga gamot mo. Another advantage, yung weight management natin. Kapag ikaw ay naka-time restriction, usually mas onti lang inakain mo compared sa ibang tao, leading to, of course, weight loss. This potential weight loss and of course, control in blood sugar, yes, nakakatulong po ito sa mga diabetic patient natin. But some patients, highly variable. Ibig sabihin, hindi lahat gumagana itong technique na to. Kailangan mo lang bantayan kung ito ba ay magiging effective sa'yo. Or kung minsan sa mga pasyente natin, hindi naman po. Kasi minsan kapag hindi effective sa'yo, mas tumataas rin ang risk mo. So Dok, ano tong risk na sinasabi mo? Number 1, hypoglycemia. Ito yung biggest or most common risk na nangyayari sa isang diabetic na nagfa-fasting. Kasi di ba pag diabetic ka, umiinom ka ng gamot para bumaba yung blood sugars mo. Yung gamot kasi na yun, gagalaw at gagalaw siya kaya may kinain ka or wala. Kapag naka-fasting ka, tas uminom ka ng gamot, ayun, babagsak yung blood sugars mo. Kaya kailangan, alam kasi ng doktor mo, i-adjust niya yung mga gamot na yan. Kung babawasan ba, papalitan ba yung oras, or whatever. Number 2, hyperglycemia. When you're on a fasting state, syempre yung katawan natin may counter-regulatory hormones. Ano tong mga to? Ito yung glucagon, papataasin niya yung blood sugar mo kasi nga hindi ka kumakain. Cortisol or stress hormones natin, tataas din po yan kapag fasted state ka initially. And of course, yung paglabas ng ating ketone bodies. Ayan, sikat na sikat yan. Too much of these counter-regulatory hormones, magpapa-acidify na inyong blood. Ayaw to ng katawan ninyo. Nai-stress siya at eventually nagiging DKA, diabetic ketoacidosis, which is of course a medical emergency. Kaya kailangan babantayan mo rin kapag ikaw ay nagfa-fasting at tumataas na ang ketones mo. Kapag ikaw ay nagfa-fasting, tumataas na yung ketones mo, and nagiging acidic na rin yung dugo. Medication interactions, katulad nga sinabi ko kanina sa hypoglycemia. Ito yung mga gamot na yan. Kapag ikaw ay type 1 diabetic na naka-insulin or type 2 diabetic na may mga SUs, sulfonylureas, glimepiride, glycoside, leviride, or naka-meglitinides ka. Itong mga to dapat ina-adjust to, binabawasan or nililipat ng timing. Katulad ng ating mga Muslim na mga kapatid, when it regards to fasting state nila during Ramadan, ina-adjust din po yung mga gamot na to. So kung ikaw ay magfa-fasting, dapat din i-adjust or i-revise yung timing at pag-dosage ng inom mo ng gamot. Nutritional deficiencies. Syempre kapag masyado kayong strict sa inyong pagkain, minsan may mga vitamins and minerals na nagkukulang sa inyong diet. Kailangan binabantayan din ito. And of course, dun nga sa dehydration part, water pwede naman po dun sa mga nag-IF. Kasama na din dito yung unsweetened tea or black coffee. These drinks are called non-calorie drinks. So, pwede po siyang inumin kahit na naka-fasted state po kayo. Mas delikado kasi yung dehydrated na pasyente kesa dun sa hindi kumain na pasyente.
So, Doc, sino itong mga pasyente na diabetic with regards to intermittent fasting? Yun nga sa mga type 1 diabetic patients natin, kasi mataas yung risk na magkaroon po sila ng DKA, yung diabetic ketoacidosis, kasi sa situation nila, wala na po talaga silang insulin. Pag ikaw ay nag-fasting, mas tumataas yung counter-regulatory hormones mo, which is detrimental or delikado sa mga type 1 diabetic patients natin. Kailangan talaga silang kumakain. Ang problem lang nun kasi, hindi na-absorb ng katawan nila ng maigi yung mga pagkain na kinakain nila. Yung mga type 2 diabetic patients nga natin na nakasulfonylureas or meglitinides. Kasi nga, sabi ko kanina, yung mga gamot na to, mag-work ito kahit na may laman ng tiyan mo or wala. Leading to, kapag ikaw ay fasted state, tapos uminom ka ng gamot na yan, ayun, babagsak or magkakaroon ka ng hypoglycemia. Kaya kailangan readjust or ask your doctor first. Another thing, dun sa mga patients natin na may history of severe hypoglycemic episodes. Ito yung mga pasyente na sobrang taas po ng blood sugar nila. Ito yung mga blood sugar na 300, 400, 500, masyadong mataas. I-normalize mo lang yung blood sugar po nila. 200 or 100 lang, sobrang feel na nila yung hypoglycemia. Kahit by definition, hindi pa sila hypoglycemic. Hindi pa sila umaabot ng sabihin natin 50 or 70 na blood sugar. 150 lang yung blood sugar nila. Nangangatog na sila. Kailangan bantayan kapag ikaw ay naka-fasting state na ganun, kasi kung minsan, in-normalize mo lang yung blood sugar mo, ayun, iba na yung pakiramdam mo. Diabetic na masyadong marami yung komplikasyon. For example, yung mga may kidney disease nating pasyente, fasting can potentially worsen these complications. So, syempre, tatanungin mo rin sa iba't ibang doktor mo. Sa nephrologist mo kapag ikaw ay nagda-dialysis, or sa cardiologist mo kapag ikaw ay may history na ng heart attack. Hindi kasi biglaan na ginagawa yung ganitong technique kumbaga. And of course, dun sa pregnant nating mga pasyente. Kapag ikaw ay pregnant, mas mataas yung nutritional requirement mo, tapos diabetic ka pa, pregnant na buntis, usually insulin lang po yung binibigay namin dyan. Ayun, double whammy. Kailangan bantayan parati yung kinakain mo. As much as possible nga sa mga buntis naming diabetic, sinasabi namin madalas dapat sila kumakain. Pero hindi busog, hindi fasted state. So yun guys, key takeaways and recommendations. If you are a diabetic, I repeat, do not start intermittent fasting right away. Please ask your doctor first, kasi baka meron kang gamot na iniinom na pwedeng maka-interact dun sa plan mo. May mga pasyente na gumagana po sa kanila yung intermittent fasting, but meron din namang hindi. Kailangan itatry mo lang kasama inyong doktor and pag-usapan nyo yung game plan nyo kumbaga. The best thing pa rin with regards to your nutrition is balanced meal. Ibig sabihin, whole foods, not processed, tamang pagkain ng oras, and of course, proper physical activity. By doing these 3 things alone can improve your diabetes, your weight, and your medications. And of course, pakiramdaman nyo syempre yung sarili nyo kung effective ba to sa inyo or hindi. In short guys, pwede bang mag-IF ang mga diabetic patient natin? Yes! But syempre, babantayan lang kung ano iniinom mong gamot, meron ka bang mga ibang komplikasyon, or high risk ka bang magka-hypoglycemia or DKA, para matingnan ng inyong doktor kung anong i-adjust na gamot para sa inyo. And syempre, please listen to your body. So again guys please, pa-check up muna kayo sa doktor nyo bago nyo start yung diet plans nyo. So ayun, this is the part of intermittent fasting discussion. Again, balikan nyo lang yung intermittent fasting and your hormones sa unang part natin para mas marami kayong matutunan. And guys, if you find this video helpful, please like, share, and subscribe po dito sa page natin para mas marami tayong matulungan. Okay, this has been Dr. Ivan Cudal, your internist and your endocrinologist, signing out.